Iba yung mga itinuturo sa lower house, iba rin ang mga itinuturo sa Senado. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Sa bandang huli, sana naman, huwag mapunta ang pakinabang doon sa mga abogado. Kasi alam naman natin ang mga ganitong klaseng usapin na iniimbestigahan sa Senado, iniimbestigahan sa lower house, kung minsan ang nakikinabang lang dito sa usapin na to, yung mga abogado. Sila ang nag-a-advise doon sa mga whistleblower, pagkatapos bandang huli, katakot-takot na demanda ang inaabot ng mga whistleblowers at pabor na pabor doon sa mga abogado. Yun nga ang sinasabi ko tungkol dito sa testimony nitong sila Diskaya. Although wala silang itinuturo ng mga senador na sangkot, ang itinuturo naman nila yung mga congressmen. Pero ang sinasabi ko nga, baka bandang huli, dahil sa pagtuturo mo, mauwi sa katakot-takot na demanda ang aabutin mo, at bandang huli, wala naman talagang mapoprosecute, walang maiimbestigahan, wala talaga doon sa mga sinasabi mong mga congressmen ang makakasuhan kung hindi ikaw. Kung matatandaan natin ang nangyari dito kay Jun Losada, siya ang nakulong sa pagiging whistleblower niya, walang nangyari doon sa mga pinagtuturo niya at siya ang nakulong ng matagal. Of course, nakalaya na siya parang last year yata, pero pinagdusahan niya yan, yung pagiging whistleblower niya. Hindi naman sa dinidiscourage natin yung pagiging whistleblower. Ang problema lang, baka kasi may mga nagdidirect dyan sa mga whistleblowers na yan at tinuturo lang yung mga particular na tao na gusto nilang idamay. At ang mga nag-coach dyan, yung mga iba ring mayroong sabit na ayaw ring madamay. Sana naman hindi ganito. Ngayon, pag-usapan naman natin yung nangyari doon sa lower house. Kung saan, finally, idinadawit na itong dalawang senador. Itong si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. Magtatanong lang tayo, hindi kaya ito ang dahilan kung bakit itong si Joel Villanueva ay putak ng putak? Katatapos pa lang ng SONA ni Presidente Bongbong Marcos, itong si Joel Villanueva, bagamat hindi pa pinapangalanan kung sino-sino yung mga politiko na may sabit dito sa usapin na to, kaagad-agad ito nag-press conference. Pumutak agad ito. Sinabi, nag-clear niya agad yung mga senador. Ang sabi niya, walang mga senador na sangkot dito. Wala pang sinasabing pangalan itong si PBBM. Nag-ingay na ito, pumutak na ito, nagsalita na kaagad na sinasabi niya, walang sino mang senador ang involved dito sa flood control project anomalies na to. So, nagtataka tayo doon, bakit ganun siya? At ganun din itong si Bongo na nag-ingay kaagad. Actually, yung ang huling naalala kong sinasabi niya, for the 9th time, sinasabi niya na wala siyang involvement, wala siyang pakialam doon sa business ng tatay niya na kung saan lumalabas, initials niya. Ang direct translation, kung itatranslate natin, doon sa construction firm na mayroon sila. Na lumalabas na Christopher Lawrence Tesorogo. Ganun lumalabas yung initials na ginamit doon sa kanilang construction firm. So ang tanong nga natin dito, bakit nung nagsalita si PBBM sa SONA niya, naglabasan kagad itong mga pagdepensa sa kanilang mga sarili? Ganun din itong si Chis Escudero. Wala pa mang binabanggit na pangalan, nag-press conference na kagad ito, at dinidepensa ng sarili niya na sinasabi niya nga, yung daw 142 billion na insertions na
very vague, hindi masyadong malinaw ang mga sagot niya tungkol dito. Ang sabi niya lang, ang hindi ko makakalimutan, sinasabi niya, bakit sila nakafocus doon sa 142 billion na ito ay kung tutuusin mo 2% lang ng overall budget insertions. Ang nakakapagtaka, wala pa man binabanggit si President Marcos na involved na mga politiko, nag-iingay na itong mga ito. So ngayon, ito ba ang dahilan? Ito na ba ang sagot doon sa sinasabi kong bakit kaya nag-iingay ang mga taong ito, ang mga politiko na ito? Nung nagsalita itong si Bryce Hernandez, o Fernandez ba siya? Bryce Hernandez ng DPWH. Ito yung deputy ni Engineer Alcantara. Na sinasabi niya nga, wala siyang desisyon dyan na hindi niya ikinukonsulta or hindi alam ni Engineer Alcantara. So lahat ng desisyon ko, sinasabi niya, ay galing din kay Engineer Alcantara. At ang nakakagulat nga rito, nung banggitin niya na ang pangalan nitong si Jinggoy Estrada at itong si Joel Villanueva. Kaya nga, nagulat ako at nagkaroon ng kasagutan yung tanong ko na bakit itong si Joel Villanueva ingay ng ingay dati pa? Ito ba ang dahilan, Joel Villanueva? Kaya ka nag-iingay dahil ina-anticipate mo parating na ito? Lahat ng pananalita na ginagawa nito, mga huling araw pagkatapos ng SONA ni Presidente Bongbong Marcos, ito na ang tema ng mga pinagsasabi niya. Yung pagdepensa sa sarili niya. Na paulit-ulit niya pinipresent yung mga video kung saan nagsasabi siya na galit siya, nagre-reklamo na siya bakit walang nangyayari dito sa mga flood control projects dito sa Bulacan. Although ang katanungan ko nga dyan, Mr. Joel Villanueva, ang katanungan dyan, senador ka. Ang tagal mo ng senador at sinasabi mo, for the last 3 years, wala ka nang ginawa kundi magreklamo. Pero, sinasabi mo, hindi ka nakikialam sa budget. Hindi mo man lang sinisilip ang budget para dyan sa flood control project. Hindi mo man lang kinakausap yung mga DPWH engineers, bakit walang nangyayari dyan sa programa, walang nangyayari sa flood control projects dyan sa Bulacan. Hindi mo pinakikialaman, basta nagsasalita ka lang sa media na salita ka ng salita tungkol sa problema sa flooding dyan sa Bulacan, pero wala kang ginagawa. Bakit si PBBM? Nung pumunta sa Bulacan, ang dami niya nakitang problema. Hindi mo nakita yan? Bakit si Senator Ping Lacson? Nang pumunta dyan sa Bulacan, ang mga tauhan niya, nakita ka agad ang problema dyan. Yung mga substandard at yung mga ghost projects. Hindi mo nakita yan? Tagaryan ka sa Bulacan? Matagal ka ng senador? Nagre-reklamo ka na sinasabi mong walang nangyayari sa mga flood control projects, pero hindi ka man lang naghanap, hindi ka man lang tumingin sa mga sinasabing proyekto niyan, hindi ka man lang kumonsulta doon sa mga engineer ng DPWH. Yun ba ang gusto mong sabihin? Para lang umiwas ka doon sa issue na yan, sinasabi mo, hindi mo alam lahat ng mga project, wala kang nalalaman, wala kang kakilalang contractors, wala kang kilala diyan sa mga nag-i-implement ng mga flood control projects. Todong iwas ka, kaya tuloy napapasama ang tingin sa iyo ng mga tao. Parang ang pag-iwas mo, lalo mong idinidiin ang sarili mo. Kasi nga, kung ikaw ay legitimate na taga Bulacan, matagal ka ng senador, hindi mo man lang gagawa ng effort na magkaroon ng budget dyan, na magkaroon ng project dyan, totally, hindi mo pinakikialaman yan, pero reklamo ka ng reklamo? Ganun ba ang gusto mong sabihin? Na unang punta pa lang ng mga tauhan ni Senator Ping Lacson, na-discover niya na may mga ghost projects, pero ikaw hindi mo alam yan? Despite the fact na reklamo ka ng ilang kamong ulit na, ilang video na pinapakita mo na puro ka reklamo tungkol sa flood control projects dyan sa Bulacan, na wala ka mong nangyayari, pero wala kang effort na ginawa, ni wala ka man lang tinukoy na ghost project dyan, ni wala ka man lang tinukoy dyan na unfinished project dyan, ni wala ka man lang tinukoy na mga contractors dyan na hindi dapat mangontrata na dahil walang nangyayari nga. Hindi mo man lang inimbestiga kung ano ang nangyayari sa mga projects na yan, bakit nagbabaha pa rin niya sa lugar mo?
Bakit ganun? Puro salita ka lang sa television, pero hindi mo inaalam talaga kung ano nangyayari on the ground. Hindi mo inaalam kung talagang nai-implement ba yung mga project, kung meron bang project, kung substandard ba yung project, kung hindi ba tinatapos ang project. Hindi mo lahat inaalam yan, Joel Villanueva. Hindi mo inaalam. Ganun ba ang gusto mong isipin namin? Or ang gusto mo bang, yan ba ang gusto mong maging perception namin tungkol dyan sa mga paglabas-labas mo sa television? Yung entirely, wala kang nalalaman, hindi mo kilala yung mga engineer, hindi mo kilala yung mga contractors, hindi mo alam yung mga projects, hindi mo alam yung tungkol sa budget ng flood control project sa Bulacan. Nagrereklamo ka lang, bakit baha pa ng baha? Yung ba ang gusto mong isipin namin? Ha? Bakit nung si PBBM pumunta dyan, na-discover niya kagad yung mga unfinished, yung mga substandard, yung mga ghost projects. Ganon din itong si Ping Lacson, na hindi naman taga Bulacan. Kung talagang may malasakit ka dyan sa Bulacan, kung talagang nasasaktan ka, kung talagang galit ka, na maraming naaapektuhan ng baha, bakit puro salita ka lang? At nagre-relief operations ka pa daw pagka may baha. Pero hindi mo man lang sinilip. Nasaan yung mga projects na yan? Nasaan yung mga sinasabing flood control projects na yan? Saan lugar yan? Natatapos ba yan? May mga ghost project ba dyan? May mga substandard ba dyan? Hindi mo totally pinakialaman yan. Ganun ba ang gusto mong sabihin sa amin? Para lang sabihin na totally wala kang pakialam. Totally hindi mo kilala yung mga taong nag-i-implement yan. Yan ba ang gusto mong sabihin sa amin? Kaya ngayon, doon magsalita itong Engineer Bryce na to. Lalo kami nagduda sa'yo. Dahil sinasabi niya na talagang ikaw ay nag-i-influence ng mga project dyan. At sinabi niya pa, yung isang beses na pagdadala ng pera, doon mismo daw sa office ng JIL. So ngayon, Mr. Villanueva, sino ang gusto mong paniwalaan namin? Ikaw, dahil ang dami mong lumabas na video sa telebisyon na sinasabing galit na galit ka tungkol sa mga flooding dyan, yung ba gusto mong paniwalaan namin? O mas dapat naming paniwalaan itong Engineer Bryce na to dahil itong si Engineer Bryce, sigurado ko, katakot-takot na demanda ang aabutin ito. Dahil dyan sa ginawa niya. Alam natin, may kasalanan din talaga itong mga ito. Itong mga engineers ng DPWH. Pero not necessarily na ang lahat ng sasabihin niya ay hindi totoo. Yan lang masasabi natin. So ang katanungan nga, sapat ba ang ebidensya or sapat ba ang depensa mo? Nung sinasabi mong 3 taon ko nang sinasabi yan na may problema ng pagbabaha dyan sa amin. 3 taon na galit ako. Mr. President, tingnan nyo. Kung pwede ba ipalabas natin yung mga video na yan. Ayan, nandiyan ako, sinasabi ko, galit ako na itong mga pagbabaha ay wala nang katapusan, wala nang nangyayari sa mga proyekto, itong ganito, itong ganyan. Sapat na ba yon para paniwalaan ka namin? Wala ka man lang sinabing, nagpunta ako sa site, yung sinasabi nilang merong flood control project. Wala akong nakita. Meron akong tiningnan na isang project dyan ng flood control, pero substandard. Meron akong nakita dyan na hindi tapos. Wala kang ginawang ganon. Kaya Mr. Villanueva, parang kulang yata ang iyong mga ginawang effort para maniwala kami na wala kang kasalanan dyan. Parang kulang. Yung sinasabi mong galit na galit ako. The real culprits of this multi-billion, if not trillion, well-oiled machine being perpetrated by syndicates in our country. I'd like to put on record, Mr. President, my deep thanks and gratitude kasi sa pangalan po ng mga kababayan natin sa dakilang lalawigan ng Bulacan. And nung kanina po habang nagsasalita kayo, Ginoong Pangulo, touch na touch po ako kasi nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto.
Dahil sabi nga ho ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Siguro ito po yung dahilan kung bakit for the past 3 years, siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past 3 years, bakit ako nang gagalaite? 3 taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalaw. The FAMAS for Best Actor goes to Joel Villanueva. Alam niyo, Ginoong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Ayo, Ginoong Pangulo, Senator Risa, Senator Sunny, Senator JB, Senator Win, Senator Mark, lahat po tayo galing ng House of Representatives. Ako po, Ginoong Pangulo, wala akong Joel Villanueva kung walang House of Representatives. Lahat po nang natutunan ko, paano ako makakapag-contribute for nation building, natutunan ko sa House of Representatives. Kaya masakit po sa akin, Ginoong Pangulo, ang makita 90% ng reklamo, House of Representatives. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Na for almost 40 years hindi ginagalaw. Na for almost 40 years hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Now you see with your own eyes. Ang daling gawin yan eh. Parang gagawa ka lang ng drama sa television, na galit ka. Maniniwala na kagad ang mga taong bayan sa'yo. Nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na 3 taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalaw. Galit na galit ako dahil yung baha na dyan, wala nang katapusan. Lagi na lang ganito, kawawa yung mga taong bayan. Pero, wala kang solid na pinangahawakan, wala kang solid na ginawa para sabihin talaga sa gobyerno na dinadaya tayo rito ng mga contractors. Dinadaya talaga tayo rito ng mga engineers ng DPWH. Wala kang ginawang effort na ganon. Joel Villanueva, wala kang ginawang ganon. So ngayon, ang tanong ko ulit, mas paniniwalaan ka ba namin kesa doon sa sinabi ni Engineer Bryce? Mas kapanipaniwala ka ba sa tingin mo? Na hindi naman taga Bulacan, ito Senator Ping Lacson, iilang araw pa lang sa Senado, ang dami na na-discover dyan sa Bulacan. Ikaw taga-riyan ka, araw-araw ka dyan umuuwi, ilang taong ka ng senador, ilang taong ka na nagre-reklamo, and yet, wala kang kalam-alam dyan sa mga proyekto sa inyo. Ngayon, gusto mo kaming maniwala sa'yo? Gusto mong maniwala kami na malinis ang kamay mo? At hindi basta-basta yung ebidensyang ipinakita ni Bryce, ni Engineer Bryce. Yung mga text messages. Hindi basta-basta yan. Mako-confirm yan sa mga cellphone company pag yan ay sinomon ng korte or sinomon ng Senado or ng kung sino mang independent investigative commission ang gagawa niyan. Pwede isomon yan kung totoo yung mga messages na yan. Kaya, ang hirap paniwalaan ng mga drama mo sa television, Mr. Senator Joel Villanueva. Kasi ang unang-una kong talagang tanong dyan dati pa yung mga nakaraan kong video. Taga Bulacan ka? Senador ka? Wala kang kaalam-alam sa mga projects? And yet, reklamo ka ng reklamo sa baha. Sinasabi mo, wala kang pakialam? Hindi mo kilala yung mga contractors, hindi mo kilala yung mga engineers, na lumalabas, kakilala mo. Yung dating district engineer na si Alcantara. Naglabasan na nga yung mga pictures niyan, di ba? Tapos ngayon, may nagwi-witness na itong assistant ni Alcantara, itong as Engineer Bryce. Sinasabi na talagang ini-impluwensya mo dyan. At sinabi mo pa, doon sa text mo, doon sa message mo na hindi ba nila alam na ako yung majority floor leader? Para akong hindi nire-respeto, may mga ganun ka pa. alam mo Joel Villanueva, para lang malaman mo, ang respect, hindi dinidemand yan. Kusang lumalabas sa tao yan kung ikaw ay karespeto. Hindi mo kailangan magdrama, hindi mo kailangan mag-cite ng mga biblical verse
Hindi mo kailangang magbait-baitan sa harap ng taong bayan para irespeto ka. Kung karespeto ka, kusang lalabas yan. Kusang ibibigay sa iyo ng taong bayan yan kung karespeto ka. Kaya hindi mo pwede i-demand yan. Kaya sinasabi mo lang yan, doon nga siguro sa mga kausap mong engineer. It's your way of intimidating them. Parang medyo pinipitik mo yung kanilang tinatakot mo ng konti. Hindi ba nakilala kung sino ako? Hindi ako ordinaryong member lang ng committee. May mga ganun ka pa. Nakakahiya. Although, siyempre, patutunayan pa sa korte ito. Magkakahirapan dito sa pagpapatunay, lalong-lalo na kung wala magka-corroborate or kung magiging kulang-kulang ang ebidensya ang ipapakita nitong si Engineer Bryce. Pero kung may mga ebidensya siyang mapapakita, yung involvement nyo at itong involvement kuno ni Senator Jinggoy, may paglalagyan kayo. Ang masasabi ko lang kay Senator Jinggoy, kung totoo ito, Senator Jinggoy, wala kang kadala-dala. Hindi lang natin alam kung gaano kalalim ang ebidensya ang hawak nitong si Engineer Bryce laban dito kay Senator Jinggoy. At of course, ito, naghahamon na siya ng lie detector test. At sinasabi niya nga, didemanda niya. Mas maganda pa nga, Senator Jinggoy, idemanda mo para lumabas kung meron mang ilalabas na ebidensya itong si Engineer Bryce. Demanda mo. Hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ng mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin, Vice Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Yun lang. Nang magkaalaman, di ba? Walang pipigil sa'yo. Mas maigi yan sa magkabilang side at para sa gobyerno pag idinimanda mo. Maglabas ng ebidensya itong nag-aakusa sa'yo at ikaw naman, kung mapapatunayan mong wala kang kasalanan dyan, di maigi. At nang sa ganon, kukonting politiko lang ang ating ipagdarasal na sana'y makulong. Pero in the meantime, kung credibility mo at credibility nung nagsasabing involved ka dyan, may history ka na, Senator Jinggoy, tungkol dyan sa mga ganyang klaseng kaso. Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan kung paghinalaan ka dito na guilty ka. Dahil, once upon a time, nakulong ka na tungkol din sa korupsyon. Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan kung maniwala dito sa accusation sa'yo ni Engineer Bryce. Pero in the meantime, meron ka pang panahon para i-debunk itong sinasabi ni Engineer at patunayan mo, lalong-lalo na kung magdidemanda ka, patunayan mo sa korte na wala kang kasalanan. Pero mga kapatid, mga kababayan, napakasaklap po. Dahil itong klaseng anomaly, itong ganitong klaseng pagnanakaw ng pondo ng bayan, sa totoo lang, hindi po ito talagang magagawa ng mga taong nasa gitna. Kung walang makikialam na taong mas matataas sa kanila. Ang ibig sabihin, itong DPWH, hindi maglalakas ng loob, mangurakot ng ganyan, kung hindi yung pinanggagalingan ng pondo ay kurakot din. Siyempre, iisipin ng mga engineer na yan, nakakatakot itong gagawin natin kung tayo lang. Pero kung nandiyan dyan si Kong, kung nandiyan dyan si Senador, malaki ang pag-asa natin na maabsuelto tayo. Yan po, ganyan po ang sitwasyon ng ganitong klaseng korupsyon. Kaya malakas ang loob nitong mga nasa DPWH dahil yung mga nagbababa ng pondo involved sa korupsyon. Kasama sila sa partihan. Kaya ganyan ang kalalakas ang loob nila.
Ito nga, nung una siguro, paporsyento lang itong mga politiko na to. 10%, 15%, 20%. Hindi nasiyahan. Tumaas ng tumaas ang kanilang level of greed. Ganun na rin dito sa mga engineer sa DPWH. Habang tumataas ang greed, pagiging greedy nitong mga politiko, tumataas din ang standard ng greediness nitong mga nasa DPWH. Sumasabay yan sa mga amo nila. Hanggang sa hindi na makontrol, hindi na kontento sa 20%, 30%, pinayagan na nila yung mga substandard. Pumayag na sila dahil malaki hinihingi nila sa kontraktor, malaki hinihingi sa taas, pinayagan nila yung substandard para ma-satisfy yung kanilang greed. Ngayon, mas tumaas pa uli ang level. Hindi na nakontento sa 30%, hindi na nakontento sa 40%. Binulsa na ang pera ng mamamayang Pilipino nang walang inuumpisahang trabaho. Wala na. Paglabas ng budget, partihan na sila, hindi na totally ginawa ang project. Naandyan na po tayo sa level ng greediness na yan. Hindi na po ginagawa ang project, pinaghahati-hatian na nila ang pera. Umabot na po sa ganong kademonyuhan itong mga magnanakaw na to. Ang bilis pa ng paniningil. Pagkapirma ng kontrata, in a matter of 2 days, nakakapag-demand sila ng payment ng halos 50%. After a few days ulit, mababayaran sila ng 100%. Talaga namang nakakarimarim na sitwasyon ng pagnanakaw ang ginagawa nitong mga taong ito dito sa ating kaban ng bayan, dito sa pondo ng mamamayang Pilipino na dapat napupunta sa serbisyo. Isipin nyo ang bilyon-bilyong halaga na yan. Kung gaano karaming tao ang matutulungan yan. Na mga walang pambayad sa ospital. Yung mga kababayan nating may hirap na may mga malulubhang sakit. Na walang ipambayad. Pinapipila sa PCSO, pinapipila sa mga senador, pinapipila sa mga congressmen, pinapipila sa DSWD para lang kumuha ng kakarampot na pera pambayad sa ospital. Pero yung trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na pera, ibinubulsa lang ng walang kahirap-hirap nitong mga politicians, nitong mga engineers at kung sino-sino pa. Kasama na po dyan ang COA. Damay din ang COA dyan dahil itong mga ghost projects na to, itong mga unfinished projects na to, itong mga substandard projects na to, hindi dapat lumusot sa COA yan. Pero bakit lumulusot? Kasi nga po, kasama sila sa partihan. At sinabi na rin po yan ni Senator Ping Lacson. Kaya mga kapatid, mga kabayan, nakakaiyak itong sitwasyon natin. Sa dinami-dami ng mga hihirap na Pilipino na walang ipambayad sa ospital. Itong 1 trilyon, 2 trilyon, ilang tao ang matutulungan yan na hindi mo na kailangang papilahin sa DSWD, sa PCSO, at kung kanino mga politiko pipila para lang makukuha ng 5,000, 10,000. Tapos ang bill nila daan-daang libo dyan sa ospital. Walang pambayad, nakakaiyak mga kapatid, mga kababayan. Alam ko yan. May mga kakilala ako na ganyan. Nagtitiis pumila ng maagang-maaga dyan sa DSWD, sa PCSO, kahit wala pang opisina, para lang mauna sila sa pila, para makakuha ng kakarampot na pera, pambayad sa ospital, pero kulang pa rin. Isipin nyo kung ang halaga na to ay hindi nananakaw. Ilang libo katao ang mababayaran ng hospital bills na hindi na kailangan magdusa. Hindi na kailangan pumila. Pati minsan yung mismong may sakit, siya ang pipila dahil walang mautusan. Walang nakakaalam, walang tao, walang relative ang iba na pwedeng pumila. Nakakaawa mga kapatid, mga kababayan. Kung iisipin mo, pagkatapos ibubulsa lang ng mga politiko na ang sasarap ng buhay.
Mga engineers na ang sasarap ng buhay, milyon-milyon kung magpatalo sa kasino. Ang gaganda ng mga sasakyan. Tapos yung mga kababayan natin, na ando doon, madaling araw pa lang pumipila na para makahingi ng 10,000, 5,000, malaki na yung 20,000 diyan sa mga politiko na yan. Pipila sa DSWD, pipila sa PCSO para mapagtagpi-tagpi, mapunuan yung kanilang pambayad sa ospital. Nakakapanlumo. Nakakapanlumo po. Nakakapanlumo, nakakasama ng loob. Dahil marami po akong kakilala na ganyan kahirap ang buhay. Halagang 100,000, 200,000, minsan kahit 50,000. Walang pambayad sa ospital. Kailangan pang magpaikot-ikot kung kani-kaninong tao. Kay mayor, kay konsihal, kay congressman, kay senador, punta ng DSWD, punta ng PCSO, para lang maipon ng pera, pambayad sa sorry po. Nakakasama ng loob, mga kapatid, mga kababayan. Pagkatapos ng mga politikong ito, sila pa ang madadrama na akala mo ang lilinis. Kung makapagsalita sa harapan ng mamamayang Pilipino, sa harapan ng telebisyon, akala mo kung sinong napakagagaling, napakalilinis, napakababait. Nagbabanggit ng mga Bible verses para lang mukha silang mabait. Akala nila kapani-paniwala na pag ikaw ay nagbanggit ng mga Bible verses. Nakakagalit, nakakaiyak, nakakalungkot, nakakasama ng loob, mga kapatid, mga kababayan. Kung iisipin natin, baka lahat ng may malulubhang sakit dito sa Pilipinas, pwede na nating bayaran ang lahat ng kanilang hospital bills. Kung itong trilyon pesos na ibinubulsa lang ng mga politiko ay hindi na mapupunta sa kanila kung hindi ipambabayad natin, pangtulong natin diyan sa mga mamamayang Pilipino na nagdarahop at naghihirap, walang pambayad sa ospital. Sobra-sobra pa po siguro yan. Pero ang nakakalungkot, napupunta po doon sa mga ganid, sa mga magnanakaw na politiko na magaganda na ang buhay. And yet, nagnanakaw pa rin, kinukuha yung para sa taong bayan. Yung serbisyo, yung para makatulong sa mga mamayang Pilipino, kinukuha pa ng mga hayop na to. Rest muna ako, mga kapatid, mga kababayan. Sobra akong na sumasama ang loob dito. Anyway, hanggang dito lang po muna, mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Malaking bagay po na kung tayo ay magsusubscribe nang sa ganun maikalat natin itong ating video, marami makaalam, makarating sa Presidente ng Pilipinas, sa Malacanang, masabi ang ating damdamin tungkol dito sa mga nakawan na to. Importante po. Please subscribe. Pati yung notification bell po, paki-press na rin, pati yung like button. Mag-comment po tayo. Huwag po tayong tumigil sa pag-comment dahil mababasa po yan ng mga taong dapat makabasa niyan. Malaman nila ang damdamin ng mga Pilipinong nahihirapan tungkol sa mga ginagawang pagnanakaw nitong mga politicians, nitong mga politiko na kung sino pa ang mayayaman, siya pa ang matitinding magnakaw. Again, thank you so much, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayong muli. On 14 Washburn Street.